Kaya po tumatakbo si Pastor Apollo Sikibuloy ay dahil sa ilang kadahilanan. Unang-una na po dyan, yung injustice. Injustice. Ako po ay isa sa nakaranas ng injustices na dinanas ng Kingdom of Jesus Christ. At gusto ko pong malaman ninyo, mga kapatid, dito sa Quezon City, ako po ay hindi miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ako po ay Katoliko. And in fact, kami po ay dating mga kritiko ni Pastor Apollo Sikibuloy. Dahil nung una, naniwala kami doon sa mga binabalita sa mainstream media, ibinabalita sa social media, patungkol sa katauhan ni Pastor Apollo Sikibuloy. Pero, sa kabila ng pagiging kritiko namin sa kanilang sekta at kay Pastor Apollo Sikibuloy mismo, imbis na magalit, kami ay inimbitahan doon sa Kingdom of Jesus Christ. At nandun kami para mag-obserba. At doon, mga kababayan, marami kaming natanong, na-interview ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, iba-ibang istorya, iba-ibang pinagdaanan, pero lahat sila, mahal nila si Pastor Apollo Sikibuloy. Di ba dapat, kung rapist ng isang tao, iiwan siya ng kanyang mga miyembro? Pero, bakit lalo pa siya minahal ng kanyang mga miyembro? Dahil katulad nila, napatunayan namin na hindi ganong tao si Pastor Apollo Sikibuloy. Dahil siya ay isang matinong leader. Mula 15 na miyembro, ngayon po ay naglalaro na yan sa 7 milyon na matibay na KOJC members. So tingin nyo, kung totoo yung binabato ni Pastor Apollo Sikibuloy, sa tingin nyo mag-i-stay o lalago pa ang KOJC? Hindi na. Pero dahil kasinungalingan ang pinagsasabi nila, lalo silang minahal at ipinagtanggol ng mga miyembro ng KOJC at maging kami na hindi miyembro dahil alam namin na si Pastor Apollo Sikibuloy ay matatawag na natin na hero. Bakit? Dahil si Pastor Apollo Sikibuloy ay nagligtas ng libo-libong buhay na napaliwalang buhay, mga dating turugista, mga iniwan ng kanyang mga magulang, at kung ano-ano pa ng mga kriminal dito sa Pilipinas. Pero, imbis na husgahan ni Pastor Apollo Sikibuloy ang mga tao na yan, kinugtog niya, dinamitan, binihisan, pinaliguan, pinakain, at ngayon, namumuhay ng masagana, mapayapa, at sobra-sobra pa sa kanilang pangangailangan. Yan po ay totoo, mga kababayan, dahil kami mismo ay nag-interview sa mga miyembro na yan. At kung meron kayong mga cellphone, meron kayong mga data, tingnan nyo, Glory Mountain, Prayer Mountain, at Kingdom sa Davao. Yan po ang mga tinatawag na paraiso sa lupa. Hindi pa nakakapasok si Pastor Apollo Sikibuloy sa politika, marami na po siyang nagawa. Tama, tama. Yan po ay dating masukal na gubat na ngayon ay mayroong 500,000 na mga pine tree na itinanim dyan ni Pastor Apollo Sikibuloy at ang kanyang mga miyembro. At tunay nga naman na si Pastor Apollo Sikibuloy ay mapagmahal sa kalikasan at ehemplo ng kalinisan. Yan po si Pastor Apollo Sikibuloy. Kanina, sinabi ko kung bakit tumatakbo si Pastor Apollo Sikibuloy. Si Pastor Apollo Sikibuloy ay biktima po ng injustice. Biruin nyo, yung warrant of arrest nakapangalan sa ibang tao at naka-address sa ibang lugar, pero si Nerve sa Davao.
Isn't it injustice? Injustice po yun. Hindi naman nakapangalan kay Pastor, pero kay Pastor si Herb yung warrant of arrest. Napakalaking katarantaduhan po nun. Dahil si Pastor ang hinahanap nila, dahil si Pastor ang leader. Pag ikaw ay matinong leader, ikaw talaga ang tatargeted. Pero may tanong ako, ano po pagkakaiba ng magnanakaw sa politiko? Ano po? May parang walang alaman. Ano ang pagkakaiba ng magnanakaw sa ibang politiko? Kasi yung mga leader, ang tawag natin dyan, yung mga nagsisilbi sa bayan na matitino, ang tawag natin dyan, mga leader. Pero yung mga nangungurap, ang tawag dyan, politiko. Oo. Tapos yung mga nagnanakaw, ang tawag dyan, magnanakaw talaga. Okay, ang pagkakaiba ng magnanakaw sa politiko, yung magnanakaw, nagnanakaw muna bago tumakbo. Yung politiko, tatakbo muna bago magnakaw. Tama? Parang wala nang tawa. Wala na ako sa kids. Wala na against sa joke ko. Pero, ibahin nyo si Pastor Apollo Sigibuloy. Kasi, sa tingin nyo, yung pinakita natin kanina, mangyayari yan kung corrupt si Pastor Apollo Sigibuloy? Hindi po yan mangyayari. Dahil si Pastor Apollo Sigibuloy, galit na galit sa korupsyon, ni pisong tuling. Kahit pisong tuling na nakawin mo, pagagalitan ka ni Pastor. At pisong tuling, walang pera galing sa gobyerno na galing po doon. Ano po ang pinakamalalang problema ng Pilipinas ngayon? Ang lakas ng korupsyon. Yun. Number 1 po talaga ang korupsyon. Kagutuman, kriminalidad, droga. Noong panahon po ba ni Pangulong Duterte, medyo nawala yung droga? Gusto nyo pang ibalik yun? Ibalik natin yung dati na nakakapaglakad po tayo na madaling araw. Ngayon po ba nakakapaglakad ulit tayo na madaling araw? Bakit hindi tayo naglalakad na madaling araw? Nakakatakot. Dahil ngayon, marami naman tayo nakikita, nagsasalitang mag-isa, tumatawa mag-isa, kinakausap ang sarili, at ang malala, tumatakbo hubad-hubad pa. Dahil po yan sa droga. Kaya ngayon, mga kababayan, sama-sama po tayo para ayusin ang Pilipinas. Now, kanina sinabi ko, yung pinakamalala, korupsyon. Marami na, droga, korupsyon, kriminalidad, kagutuman, kawalan ng trabaho. Pero magpo-focus lang tayo sa isa, yung zero corruption. Dahil pag nawala ang korupsyon, naniniwala ako, para magiging chain reaction yan, hihilain ng lahat pataas pag walang nangungurap sa Pilipinas. Pag walang nangungurap sa Pilipinas, mapupunta tayo doon sa inaasam ni Pastor Apollo Sigibuloy na first world country. Gusto nyo ba maranasan ng first world country? Sama-sama po tayo. Ako gusto ko rin. Pero ang mga taga-KOJC, nararanasan nila yan. Dahil city, inside the city, ang Glory Mountain, Kingdom, yan po ang dinadanas ng mga taga-KOJC. At gusto rin paranas yan ni Pastor Apollo Sigibuloy sa buong Pilipinas. Anong gagawin ni Pastor sa korupsyon? Ngayon po, mga kababayan, para maintindihan nyo, na ang ano po ngayon sa mga budget ng Pilipinas, yung Executive Resolution number 10, which is, ano po yun? Executive Resolution number 10. Executive Resolution number 10. Wala nakakaalam, you know? Liquidation by certification.
Liquidation by certification, meaning kapag may pondo ang gobyerno, dadalhin sa isang proyekto, ang nakalagay susulat lang nila ay hereby certify the total budget amount of 3 billion lang para sa tulay. Pero hindi siya naka-itemize. Buong amount po yun nakalagay doon sa tulay. Paano natin malalaman kung mapupunta pa talaga yun doon sa tulay? Tatanggalin po yan ni Pastor Apollo Sigimuloy bago siya po ay papayutan ng certification by receipt. Ibig sabihin, lahat po ng pera na gagastusin ng mga politiko ay may resibo dapat. Gusto niyo po ngayon? Yes! Yun po ay isa sa mga gusto mangyari. Zero corruption. Alam namin, number one, corruption talaga ang dahilan kung bakit hindi umuna ng Pilipinas. Yes, kailangan natin ang zero corruption ng Pilipinas. Walang magugutom. Kapag walang korupsyon, walang magugutom. Kapag walang nagugutom, walang magtitinda ng shabu. Kapag walang nagtitinda ng shabu, walang kriminalidad. Kapag walang kriminalidad, mapayapa ang bansang Pilipinas. Kapag mapayapa ang bansang Pilipinas, sa tingin na yung mga turista pumunta sa Pilipinas, pag mapayapa, yung sa tingin nyo, yung mga banyagang turista pumunta sa Pilipinas, Yes! pupunta sa Pilipinas kasi mapayapa. Ano ibig sabihin nun? Lalago ang ating turismo. Lalago ang ating turismo. Pag lumago ang ating turismo, dagdag yan sa trabaho ng mga Pilipino. Magkakaroon ng trabaho. Pag may trabaho ang mga Pilipino, walang magagutom, walang